Good day everyone, I'm Maria Vanessa Ornan from BSA 3E. Relevance and appropriatives in the use of technology and teaching and learning. So the subtopic that assigned to me is other consideration. The first bullet is consider the availability of your resources. So pag sinabing consider the availability of your resources is a paramount and determining the feasibility of implementing technology-enhanced pedagogical methods. So, kumbaga, dapat na suriin ng mga institusyon hindi lamang ang mga pinansyal na implikasyon ng pagkuha ng mga teknolohikal na kasangkapan to support them. This includes reliable internet access, sufficient hardware tulad mga computer at tablet, and the presence of technical support personnel. So, without these foundational resources, even the most innovative technological approaches may falter, resulting in disparities in educational access and outcomes. The second bullet is instructional aid should be appropriate for the physical condition of the learning environment. So, dapat ang instructional aid ay angkop sa physical na kondisyon ng kapaligiran ng pag-aaral upang mas mapadali at maging epektibo ang proseso ng pagkatuto. So, ang mga kagamitan na ito ay dapat na isaalang-alang ang sukat ng silid accessibility para sa lahat ng estudyante at ang kalidad ng liwanag at tunog sa kapaligiran. Mahalaga na ang mga instructional aid ay kumpak at madaling ilipat lalo na sa mga maliit na silid-aralan. Dapat din itong iakma para sa mga estudyanteng may kapansanan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng materyales sa iba't ibang format. So, ang mga visual aids ay dapat na malinaw habang ang mga auditory aids ay dapat na may magandang kalidad ng tunog. So, ang tamang pag-aangkop ng mga instructional aid sa physical na kondisyon ng kapaligiran ng pag-aaral ay nag-aambag sa mas mahusay na karanasan sa edukasyon na nagbibigay daan sa lahat po ng estudyante na mapabuti ang kanilang pagkatuto at pakikilahok. The third bullet is cultural relevance and inclusivity. So, cultural relevance and inclusivity ay mahalagang aspeto sa edukasyon na naglalayong tiyakin na ang lahat ng estudyante ay nadarama ang kanilang halaga at pagkakakilanlan sa proseso ng pagkatuto. So, ang cultural relevance ay nangangahulugan na ang mga materyales at pamamaraan ng pagtuturo ay dapat na naayon at angkop po sa iba't ibang kultura ng mga estudyante. Ang pag-integrate ng mga lokal na kwento, tradisyon at karanasan sa mga aralin ay nakakatulong upang mas maging makabuluhan ang pagkatuto para sa mga estudyante. So, halimbawa, kung ang isang klase ay may iba't ibang lahi, mahalagang isama po ang mga halimbawa at tema mula sa kanilang mga kultura upang maipakita na ang kanilang mga karanasan ay may halaga sa edukasyon. So, ang inclusivity naman is tumutukoy ito sa pagtanggap at paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang lahat ng estudyante, anuman ang kanilang lahi, relihiyon, kasarian o kakayahan ay may pantay na pagkakataon na matuto at makilahok. Ang mga guro ay dapat na maging sensitibo sa mga pangangailangan ng lahat ng estudyante at magbigay ng kagamitan at suporta na angkop sa kanilang mga kakayahan at karanasan. So, ang pagkakaroon ng cultural na kaugnayan at inclusivity sa edukasyon ay hindi lamang nagpapalawak ng pananaw ng mga estudyante, kundi
nagpapalakas din ng kanilang tiwala sa sarili at pagkakaroon ng positibong relasyon sa mga kamag-aral. So, sa pamamagitan nito, nagiging mas epektibo ang proseso ng pagkatuto at nagiging mas makulay ang karanasan sa pag-aaral. So last is multicultural perspective. So, multicultural perspective, isang paraan po dito is creating collaborative learning environments. Sa pamamagitan nito, ang mga mag-aaral ay maaring matulungan sa research at paglalahad ng mga solusyon sa mga problema na makakatulong po sa kanila na magkaroon ng katayuan sa klase and rebuild their strengths. Take into consideration individual needs and learning style. Materials that present information in a variety of ways, video, image, text, real-world example, etc. So, characteristic of the media-friend materials in which information is communicated. Non-friend media includes an expansive range of audio and visual possibilities. So, friend media refers to traditional forms of media that disseminate information through printed materials. These include newspaper, magazines, brochures, posters, and books. So, unlike digital media, print media does not require electronic device to be consumed. So, the example of print media is newspaper, magazines, books, billboards, poster, flyers, catalogs, coupons, and periodicals. So, yan lamang po. Thank you for listening.